Amen? Kaya last week, sabi ko nga po sa inyo, kapag mayroong mga kapatiran tayo na pinadala ng Panginoon na nangangailangan, ibig sabihin, sino gustong gamitin ng Panginoon na magpala sa kanila? Tayo. Amen? Karaniwan ganun, no? May na pupunta sa atin ng mga prayer requests, no? Ng mga problema. Sister, pag-pray mo nga ako, kailangan ko ng ganito. O sige, sasama kita kay pastor. Pag-pray ka ni pastor. Samantalang ikaw, meron ka namang magagawa doon sa pangangailangan niya. Ano daw kabuluhan? Na paalisin mo lang siya, sabihin mo, o sige, pagpapalain ka ng Diyos. Pero wala kang ginawa. No? Sabi po ng Proverbs 3:27-28, do not withhold goods from those who it is due. Huwag mo daw ipagkakait ang kabutihan sa dapat pagbigyan nito. Amen? When it is in your power to do so. Lalo na kung ito'y nasa kapangyarihan mo para gawin. Nasa katayuan ka naman para tumulong. Huwag mo nang ipasa kay sister. Huwag mo nang ipasa kay pastor. Amen? Ikaw na ang magpala. Ikaw na ang magbigay. 28, verse 28, do not say to your neighbor, come and go and come back, and tomorrow I'll give it. When you have it with you right now. Amen? Huwag mo nang pabalikin kinabukasan. Dahil meron ka namang ibibigay ngayon. Amen po ba? Amen. Dahil wala pong kwenta ang pananampalataya natin kung hindi tayo kumikilos para pagpalain natin mga kapatiran. Amen? Do not withhold good to whom it is due, and when it is in your power to do so. Amen. Ito po isang illustration. Ang pera po ay para daw pong apoy. No? Ang apoy, di ba, pwede kang magpainit pag ikaw ay nanlalamig o pwede kang magluto. Pero kapag ang apoy ay lumaki, pwede kang sunugin. No? Pwede masunog ang bahay mo. So, ganyan din po ang kayamanan. No? Kaya pag hindi mo na-manage, ikaw ang lalamunin. Para din tubig. Tubig, pwede ka magpalamig, mag-refresh. Pero kapag dumami ang tubig, bumaha, malulunod ka naman. Amen? So, sobrang kayamanan nakakalunod po. Amen? So, dapat natin i-manage wisely ang ating kayamanan. Second, physical prosperity. Physical prosperity is steward of our bodies. Yung kanina is steward of our material possession. Ngayon is stewards of our bodies. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Sino daw ang templo ng Holy Spirit? Ang ating katawan. Whom you have from God, and you are not your own. Ang katawan daw po natin ay hindi sa atin. Kanino daw ang katawan natin? Para sa Diyos. Amen? Dahil ito ay templo ng Diyos. For you were bought at a price. Tayo ay binili ng Diyos ng napakamahal na halaga. Ano po ang pinambili niya? Dugo at buhay ng Panginoon. Amen? Namatay siya para sa atin. Yan po pinambili niya sa atin. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God's. Kanino daw ang ating body and spirit? Sa Diyos. Ang ating katawan at ang ating kaluluwa ay sa Diyos. So dapat sa ating katawan, sino ang dapat binibigyan natin ng kalulatian? Ang Panginoon. Ito po ang mga main points na mapag-aaralan natin dito. Our physical body is holy and must be presented to God as a living sacrifice. Romans chapter 12, verse 1, di ba?
Sabi ron, present your bodies, by the mercy of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ito daw po ang unang-una nating may kabuluhang paglilingkod sa Diyos. Kapag ang ating katawan ay inihandog natin sa Diyos ng buhay na handog. Ibig po sabihin, pinapagamit natin ang ating katawan, physical body sa Diyos para mag-glorify siya. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, sabi po ron, do you not know that you are the temple of God? Yun din po yung sabi sa binasa natin kanina, di ba? Sabi rito, you are the temple of God and the Spirit of God dwell in you. 17, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. Nakuha niyo po? Pag tutumihan mo daw ang templo ng Diyos, anong templo yun? Ano dudumihan mo? Ano ang dudumihan? Pag dinumihan mo ang templo ng Diyos, ano yung templo ng Diyos? Yung katawan natin. God will destroy him. Ano gagawin ng Diyos doon sa nagdumi? Sisirain ng Diyos. Kapag dinumihan mo daw ang katawan mo na templo ng Diyos, ikaw daw ay sisirain ng Diyos. Ano mo sisirain ng Diyos sa'yo pag sinira mo na yung katawan mo? So, alam niyo na kung ano yung sisirain ng Diyos, no? God will destroy him, for the temple of God is holy. Bodily exercise profits little. So, sabi nito, ang pag-exercise daw, bodily, yung pag-jogging, pagsa-cycling, it profits little. Konti lang daw po ang makukuha nyo dyan. But, godliness, sabihin natin, godliness. Godliness is profitable for all things. Having promise of the life that is now is, and of what and that which is to come. Ang pag-ensayo physically, ang pag-exercise, ang pagpapalaki ng katawan, ang pagpapalusog ng katawan, konti lang daw po ang ating mapapakinabang dyan. Pero, ang pagpapalusog sa ating espiritu, ang ating pagpapalusog sa ating mga pagkilala sa Diyos, sa salita ng Diyos, ito raw po ay mayroong napakalaking pakinabang. Amen? Hindi lang sa buhay natin ngayon, kundi sa buhay na darating. Ibig sabihin, kapag inuna mo ang spiritual exercise kaysa sa mga physical exercise, mas malaki ang pakinabang mo. Amen? Dahil kagaya, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Pag inuna mo ang spiritual, susunod yung material and physical. Amen? Hindi po pwedeng ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos tapos ikaw ay sakitin. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yung ikaw ay anointed na preacher, anointed sa Panginoon, tapos ikaw ay lulugo-lugo. Iika-ika at marami kang nararamdaman sa katawan. Amen? Kapag ikaw ay ginagamit ng Diyos, ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ang Diyos ang magpapalusog sa iyo. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mabuting kalusugan. Amen? Amen. Praise God. Physical health is not just a human goal. It is a spiritual stewardship. So, pag inuna mo ang espiritu mo, susunod yung physical. We must take care of our bodies through rest. Of course, siyempre, kailangan natin magpahinga, nutrition, tamang pagkain, exercise,
and healthy boundaries. Of course, hindi naman natin kailangan dapat na abusuhin ang katawan. Amen? Huwag tayong magpuyat. Huwag tayong magpuyat sa TikTok, sa social media. Pagbawasan nyo na yung pamanonood ng mga drama. A weak body limits how much we can serve God and others. Siyempre, kapag ikay mahina ang katawan mo, kapag marami kang nararamdaman, hindi ka rin makapaglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Ibig sabihin, kaya mahina ang katawan mo, you are weak spiritually. Usually, ang isang taong masasakitin, kulang sa salita ng Diyos. Kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. O kulang sa pagka-quiet time, kulang sa relasyon sa Diyos. Pero isang taong laging mayroong komunikasyon sa Panginoon, laging nagpe-pray, laging nagbabasa ng salita ng Diyos, tiyak na tiyak yun. Ang kanyang kalusugan ay malakas din. Dahil sabi po ng Psalms 107 verse 20, sabi po rin sa Psalms 107:20, and He sent forth His word, and He healed them from all their diseases. He sent His word. Sabi, pinadala niya ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos, ang Biblia. No? Ang Panginoong Jesus. And healed them. And delivered them from all their destruction. Kaya po, sikreto talaga ay pagiging spiritually rich. Spiritually prosperous. Okay, application. Bad habits that promote, sabi po rito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Ito po ang habit na dapat i-build natin. Abounding in the work of the Lord. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, ang mga bisyo na dapat nating gawin, itong paglilingkod o paggawa sa Panginoon ng mga bagay na dapat sa paglilingkod.